Nakarecord. So, good morning everyone. This is group 4, and we will be tackling the lesson 13, Why the Future Does Not Need Us. This lesson covers the technological advancement in the society and how to face the future without technology. Ayon sa article ni William Nelson Joy, na pinamagatang Why the Future Does Not Need Us. In his article, nabigay siya ng babala against the rapid rise of new technologies. Ipiniliwanag din niya na ang 21st century technologies are becoming very powerful at ito ay maaaring magdulot ng mga bagong klase ng aksidente, pagbabanta at abuses sa atin. Dahil din sa advances ng science at technology, ito ay nagtutulak sa evolusyon at paraan ng pamumuhay ng lipunan. These breakthroughs are immediately changing the global landscape, kaya ito ay nakakaapekto at ang mga implications ay mahirap abutin. Dahil din sa development ng science and technology, these are fundamentally altering the way kung paano mamuhay ang tao, kung paano sila makipag-connect, makipag-communicate, ganoon na din ang pagkikipag-transact sa mga profound effects ng economic development sa ating society. Going back sa historical antecedent of science and technology, mula sa simula ay ninanais ng tao na mapabuti ang kanyang paraan at kalidad ng pamumuhay. Ang kabuuan ng kung ano ang nakikita, ginagamit at tinatamasa natin ngayon ay ang nilalarawan at tinatawag natin ngayon bilang teknolohiya. Ganun pa man, we need to refresh our knowledge with regards to their beginnings and where these things have taken us today. At ang sabi niya dito, number 1, Internet. Sabi niya, the world's greatest and unreal library. You will agree, kahit kailan gusto mong malaman ng isang bagay, malalaman mo agad ito sa pamamagitan lamang ng pag-search sa Internet. Ito din ay kinukonsider as the global news channel o bilang latest news from around the globe, featuring top stories from around the world and breaking news as it happens. Meron din ditong social hub na may kakayahang mangolekta ng mga larawan, videos, at impormasyon mula sa iba't ibang social network upang may pakita ang lahat ng ito sa isang lugar lamang. Meron din dito ang shopping services. Shopping service can include personal shoppers who physically select items for clients, mga online platform na nagpapadali sa pagbili o mga serbisyo na kailangan tumulong sa paghahanap at pagbili ng mga particular na produkto. Meron din dito ang multi-via kiosk, ang computer terminal featuring specialized hardware and software that provides access to information and application for communication, commerce, entertainment, or education. Karaniwang inilalagay ang mga multimedia kiosk sa mga setting ng mataas na trapiko tulad ng mga tindahan, lobby ng hotel o paliparan man. Ngayon, pinapagana ng internet ang mga serbisyo ng komunikasyon sa alinmang bahagi ng mundo. Pangalawa, meron din tayong genetic engineering. Watson and Crick made the significant history in the secret of DNA on February 28, 1953. And in-announce nila that that they have determined the double helix structure of DNA, the molecule containing human genes in human genes. Sa taong 1973 naman, si Herbert Boyer and then Stanley N. Cohen, sila ang nag-introduce ng recombinant DNA technology. At dinedemonstrate nila dito ang genetically engineered DNA molecules na pwedeng ma-multiply in a foreign cell. At since the ability to virtually express any type of coding sequence from any potential source, the practical aspect of genetically modified organism o sa kilala nating GMO ay nag-improve na significantly. And sabi pa niya dito, karamihan sa mga gamot sa biotechnology ay recombinant na gumaganap ng isang mahalagang papel upang madaig ang mga nakakamatay na sakit ng tao. Kaya na lamang ngayon, ang genetic engineering ay ginagamit sa pagpuna, pagpatay ng sakit, gaya na lamang ng
cystic fibrosis, diabetes, several other diseases including the bubble boy disease. Ang ibig sabihin ay severe combined immunodeficiency. Napakabahirang genetic disorder na nagdudulot ng mga problemang nagbabanta sa immune system. At ayon din kay Charles Smith 2020, ang genetic engineering ay maaaring gumawa ng isang gene-based ng mga bakuna para sa COVID-19. At ang pangatlo, digital media. Ano ng klase ng media na gumagamit ng mga elektronikong paggamitan para sa pamamahagi? Ang platapormang ito ng media can be created as viewed, modified, and distributed via electronic devices. Ito ay karaniwang ginagamit sa software, video game, mga videos, mga websites, o anumang social media at online advertising. Today, ngayon, ang digital media has moved beyond the virtual world and changed all facets of modern living and culture. Gaya na lamang sa nangyaring COVID-19 na naging dahilan upang ang mga tao ay manatili sa loob ng kanilang bahay at sa pamamagitan ng paggamit ng digital media, ito ang tumulong sa atin para makakuha ng updates at mas magamit pa natin sa ibang pamamaraan. Yun ang gamit ng digital media sa atin ngayon. At ang panghuli, personal computers. Before IBM, the desktop computer or gadget office. Hindi ko na man ulitin. Personal computers. Pang-apat, before IBM, the desktop computer, gadget, and office automation tool in 1983 followed by Apple Macintosh is a general term that refers to the family of computers developed by Apple. Kasama na rin dito ang antiquated microcomputer. Ang microcomputer naman ay isang electronic device na may isang microprocessor na nagsisilbing Central Processing Unit or CPU. Bago ang pag-usbong ng terminal personal computer, the term microcomputer was used to refer to any small, relatively expensive computer system designed for personal use. Sa panahon natin ngayon, the world of personal computer is basically divided between Apple Macintosh and PCs. Ang PCs naman ay mas madaling nagagamit at mas easily upgraded and have more options for different components. This is typically used day-by-day tasks instead of too much more taxing jobs such as server hosting and extreme computing. Space flight is the use of space technology to achieve the flight of spacecraft into and through outer space. Space flight is used in space exploration and also in commercial activities like tourism and satellite communication. Mobile phones is a portable telephone that can make and receive calls over a radio frequency link while the user is moving within a telephone service area. Nuclear power. According to World Nuclear Association, is the use of nuclear reaction to generate electricity. It involves the operation of nuclear reactors, which produce controlled nuclear reactions that release a significant amount of heat. Electronics funds transfer. A digital money movement from one bank account to another. This transfer take place independently from bank employees. As a digital transaction, there is no need for
paper document. Next ay ang robots and artificial intelligence. Ang term na robot ay nanggaling sa Czech playwright na si Karel Čapek noong 1920. Ang unang industrial na robot na maaaring iprogram ay nilikha ni George Devol noong 1954. Ang Artificial Intelligence Laboratory ng MIT ay itinatag noong 1959. Ang siyang nagbigay ng contribution sa maagang pananaliksik sa artificial intelligence. Ngayon, ang mga robot ay may mahalagang ginagampanang papel sa iba't ibang industriya lampas pa sa kakayahan ng manual na paggawa sa kahusayan at epektibong gastusin. Kasama sa mga kilalang robot ang Asimo ng Honda, Atlas ng Boston Dynamics at Aibo ng Sony. Ang robotics ay nagdulot ng revolusyon sa mga sektor tulad ng manufacture, pangangalaga sa kalusugan at libangan. And last is organ transplants. Ang mga scientists at mga historian ay inakalang nagsimula ang mga doktor na mag-graft ng skin para gamutin ang mga sunog at iba pang sugat. In early 1900s, nagsimula ang modernong organ transplant. Noong 1936, si Dr. Yu Voronoi mula sa Ukraine ang unang nag-transplant ng kidney mula sa isang patay sa ibang tao. Kahit nagtagumpay yung transplant na yon, ang pasyente ni Voronoi ay namatay din dahil ni-reject ng katawan ng pasyente ni Voronoi ang kidney na transfer nito. Noong 1954 naman, si Dr. Joseph Murray ay nagtanggal ng kidney mula sa isang pasyente at nilipat ito sa isa pang pasyente at ito ay nagtagumpay dahil tinanggap ng kanyang pasyente ang kidney na itinanim sa kanyang bilang sarili nito kaysa i-reject. Sa panahon ngayon, madami ng iba't ibang uri ng organ transplant, kagaya na lamang ng heart or lungs. Ethical dilemma faced by this technological advancement. Sa gitna ng mga technological na pag-unlad na nagbabago sa mundo, maraming suliranin ang kinakaharap. Ang ilan sa mga ito ay ang sobrang pagkagamit sa teknolohiya na magiging sanhi ng kawalan ng productive at pagiging independent ng mga tao. Mayroon ding takot ang pagtaas ng otonomiya ng mga makina ay magbawas ng halaga ng tao. Helix DNA test. This is an online platform that deals and packages your DNA test. This will interpret your genome as well as your ancestry. Ang DNA test o genetic testing ay isang medical o pagsusuri na maaaring tumukoy ng mga mutasyon sa iyong mga gene chromosomes o protina. Ethical dilemma. Maling accounting, sexual harassment, privacy in data, nepotismo, discrimination. Ito ay ilan lamang sa mga ethical na dilema na nangyayari sa lugar ng trabaho ngayon. Number 2, social credit system. This technology scores that citizens with it comes to their honesty in government's affair, commercial integrity, and judicial integrity. This being social transparency to mandate obedience. Ang social credits entity ay tumatawag para sa pagtatatag ng isang record system upang ang mga negosyo individual o institusyon ng gobyerno ay masabayan at masuri para sa mapagkakatiwalaan. Ethical dilemma, digital surveillance. Number 3, ransomware. This kind of technology works like a virus that can seize or control your computer, unit or computer device and steal your important files exchange for payment or ransom like money. Ang ransomware ay malware na gumagamit ng encryption para itago ang impormasyon ng biktima bilang ransom. Do-it-yourself cyborgs. Number 4.
This is a robot that allows that use to learn about neutral microtimulation. Dito naman para matulungan tayong mga tao sa pang-araw-araw nating ginagawa. Ethical dilemma, illegal practice or veterinary medicine. Number 5. Predictive policing. Sinasabi dito na ang predictive policing ay ang pagkuha ng data mula sa magkakaibang pinagmulan. Sinusuri ang mga ito at pagkatapos ay ginagamit ang mga resulta upang mahulaan, maiwasan at tumugon ng mas epektibo sa hinaharap ng krimen. Ang predictive policing din ay paggamit ng mathematics, predictive analytics at iba pang analytical techniques sa pagpapatupad ng batas upang matukoy ang potensyal na aktibidad ng kriminal. Ethical dilemma, human rights violation. Number 6, data chip implant. Ang data chip implant ay isang implant na karaniwang naglalaman ng natatanging ID number na maaaring iugnay sa impormasyon na sa isang external database gaya ng personal identity, criminal records, medical history, medicines, address book, at iba pang potential uses. Ethical dilemma, privacy and confidentiality. Sexbot. Sexbot ay ito ay ang pinakaunang sexbot na gawa ni Engineer Douglas Innes na ang pangalan ay Roxy. Ang robot na ito ay ginawa gamit ang artificial skin at artificial na intelligence. Dinisenyo ang bot na ito upang i-express ang love at affection at bumuo ng vocabulary na angkop sa interes ng mga tao. Ethical dilemma, moral and privacy issues. Number 8 is Google Chips. Ang Google Chips ay isang hand-free na camera na binubuo gamit ang Google Smarts na ito ay nagbibigay daan upang walang kahirap-hirap na makapture at makita ang higit pa sa mga sandaling kasama ang mga tao. Ethical dilemma, privacy, and confidentiality. 9 is Rescue 2 and Peppers. Ito ay ang pinakaunang robot na kauna-unahang nakakapagsalita ng 5 languages. Ethical dilemma, sanctity of religious ceremony. Last is the FriendBot. Ang FriendBot ay isang app na nag-i-impact ng digital information at mga footprints upang maaari pa rin makipag-usap sa kanila. And the ethical dilemma is privacy and identity. Future without people. Sabi niya dito, can you imagine a future without people? Na-imagine mo ba na wala nang mga tao sa hinaharap? Would the planet Earth be better off without us humans? What about a strong and resistant virus again that could wipe out entire human race? The question is synonymous to the end of world. Sabi niya sa article, Why the Future Does Not Need Us was written by William Nelson Joy, an American computer scientist of Sun Microsystems. Sa article niya, si Joy ay nagbabala ng rapid rise of new technologies. Pinalawanag din niya that 21st century technologies are becoming very powerful, that they can potentially bring about new classes of accidents, threats, and abuses. Nagbabala pa siya
na ang mga panganib na ito ay pumipilit pa nga dahil hindi ito nangangailangan ng malaking pasilidad o kahit na bihirang materyales lamang. Ang kaalaman lamang ay maaaring makapinsala sa mga tao. Have you realized also that one day, this world might be dominated by machines and robots, just like in the movie of Will Smith, I, Robot, according to the article of William Nelson. Sabi pa niya dito, nakipagtalo din siya na ang robotics, genetic engineering at nanotechnology ay nagdudulot ng mas malaking banta kaysa sa mga technological na pag-unlad natin. He particularly cited the ability of nanobots to self-replicate, which quickly gets out of control in the article. He cautioned humans against overdependence on machines. Sabi pa niya dito, he warned the public on the rapid rise of technology in the 21st century. The salient points of this article are as follows. Number 1, sinasabi niya dito na dahil sa lakas ng teknolohiya in the first century ay genetics, nanotechnology, and robotics. Ang produksyong ito ng mga teknolohiya ay hindi nangangailangan ng malawak na pasilidad at kaalaman lamang ang kanilang material. Pangalawa, ang mga tao rin ay naaharap sa makatotohanang posibilidad ng pagkalipol dahil sa kompetisyon mula sa mga matatalinong robot na ginawang posible ng pagsulong ng teknolohiya base sa artificial intelligence. Pangatlo, ang kakayahan ng mga robot, engineered organism at nanobot na mag-self-replicate at maaring mawalan ng kontrol na maging sanhi upang masaktan ang mga tao. Susunod, ang mga tao din ay magiging labis na umaasa sa makina dahil sa mabilis na pagdami ng kapangyarihan ng computer at kung ang mga makinang ito ay bibigyan ng kapasidad na magpasya sa kanilang sarili dahil ang mga makinang ito ay magiging mas matalino kaysa sa mga tao at ang kapalaran ng mga tao ay nasa kamay na ng makina. Sabi pa niya dito, marami rin ang mababawasan ng mga trabaho at lakas sa paggawa dahil sa mga robot at mga computer na siyang magpapatakbo ng operasyon ng mga negosyo. Since the publication of the article, Joyce's argument against 21st century technologies has received both criticisms and expressions of shared concern. Tinanggihan ng mga kritiko ang mga artikulo ni Joy dahil sadyang paglalahad ng impormasyon sa isang hindi tungkap na paraan na nakakubli sa mas malaking larawan ng estado ng mga bahay. For one, John Selling and Paul Doggett sa taong 2001 in their article are responsible to Bill Joy and Doom and Gloom techno-futurists criticize Joy's failure to consider social factors and only deliberately focus on one part of the larger picture. Others go as far of accusing Joy of being a neo-Luddite, someone who rejects new technologies and shows technophobic learnings. Bilang material, Joy's articles tackles the unpleasant and uncomfortable possibilities that a senseless approach to scientific and technological advancement may bring. Whether Joy's proposition are a real possibility or not, absolute moonshot, hindi may iwasang isipin ang inaharap na hindi mailangan ng sangkatauhan. Ito ang nagiging dahilan upang magawa ng palaisipan tungkol sa mga tungkulin at obligasyon ng bawat stakeholder ay isang kinakailangang bahagi na pagsulong sa siyensya at teknolohiya. Heto po ang mga ilang katanungan na sinagot ng aming grupo. Una, what is the essence of the topic your group presented? Ang sagot po namin ay, it discusses the equipment of technology on us and how it works in our generation. Pangalawa, as a group, do you agree with the gist of the topics that you presented? If no, explain. Yes, we agree. Because of this method, we will know and learn what the use of technology is, not only in our usual use of social media, but in its deeper use.
And the last one is, perspective-wise, how is the topic your group have presented can directly affect you in your modern day? There's an advantage and disadvantage to us. The advantage is that through technology, we make it easier to use things. And the disadvantage of this in our modern era is that because of the power of technology, we are the ones who will be followed or controlled by it. Yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig.